Mahigit 100 taon nang nabubuhay sa mundo si Lola Quintina Sabalo. Araw-araw sa kanyang paggising, nagpapasalamat siya sa biyaya ng isa pang umaga. Umaasa na sana may bukas pa. Maragsakan ang amis na, tamaabot ko tigas nga edad, kat maragsakan ang atadang itidad do mga pada nga bamba ka matay da, tapi siya mer, di ako matayan ko nag-akin na. Ito nga dito ko na, kaya't kung mga makita nga dagiti ang pabog-tabag banaganda, siya panagadal da, ito nga na siya Hindi niya alam kung bakit siya umabot sa edad na mahigit 100. Wala mo pang kamigbasan. Wala naman daw siyang sikreto, pero sa kanyang mga apo humuhugot ng lakas si Lola Quintina. Ado dagiti po, nga bambaro, kada bambarasang nisirang, maragsakan na magita gidi pagbanangan niya. Oh, Lola, wag iiyak. Wag iiyak. Sus. Masaya. Maragsak nga, wag iiyak. Wag iiyak. Maragsakan ang kami na sumangbada. Pagipatangda, kisdaman, ito bambaro, no, pandagbasa, kami ang lulang o nadam nila. Masaya din po ako na abot na ng ganitong edad, ma'am. Love you, mama. Tulad ng iba pang centenarians sa Narvacan, Ilocos Sur, magsasaka rin si Lola Quintina. Simple lang raw ang buhay nila noon, puro gulay at saging lang ang pirmi nilang kinakain. Ubas, askada, saba, papaya na loob. Ubas ka no, papaya ka na saba. Yun ang kinakain mo. Ubas, saging na saba, papaya. Ako rin, yan din ang paborito ko. Tapos na siya kumain. Nung araw ding iyon, may isa pang biyayang sumalubong kay Lola Quintina. Good morning, Lola! Lola! Sa DSWD po. Lola! Binisita sila ng DSWD at may dala silang magandang balita. Ito yung batas na ma'am na Republic Act 10868 po na nagbibigay po ng privilege sa mga centenarians. Pag naabot na yung 100 years, bibigyan po ng national government ng tigwa 100,000 po. Minsanan lang po yun. Nimbaga bigat mo, dandani sumangpad na di kwartangon, yururay mo Matagal nang hinihintay ni Lola Quintina ang regalong ito ng gobyerno. Natagalan dahil sa pagpoproseso ng papeles, pero ngayon, Kasi magbo-birthday po siya ng... Kailan po ulit? October 31. Oo. So, ang tanong po nila, ano po yung tanong ninyo kung makukuha ba? Sige po. Yun nga kung before birthday niya, Yes. Oo. kung matatanggap namin yun. Yes ma'am, kasi nabigay na po yung mga 3 weeks na siguro yung Oo. ma'am. Tinanong ko yung in-charge doon sa regional office ng DSWD Oo. Sabi on the process na. So, before October 31, Yes, ma'am. before her birthday, Yes ma'am. makukuha na niya yung gift niya. Yes ma'am. Ay, buti naman. Kasi ate nahinga sa tangad ang hindi babae. Nahinga sa tandabong. bago matapos ang kanyang araw, nagdadasal ng rosaryo si Lola Quintina. Mahigit 100 taon na niya itong ginagawa. Sinisimula ng araw sa dasal ng pasasalamat at bago ito magtapos,
nagpapasalamat siyang muli. Buwan amestra. Bakit po? Ramadanan siya may takaglualo. Karag tao da po. Ibaga ka nga ko. Ay mo na po. Kasi anak ka lang. Takasto itong manati. Ragsak ko. Namadanan tibigatan. Isa-isa naming binisita ang siyam na lola sa Narvacan na umabot ng mahigit 100. May dating mananahi na hanggang ngayon gumagawa pa ng damit. May magsasaka. At mga lola na mahilig pang magkwento, magbasa, magsaya, umawit at sumayaw. Hindi rin daw nila alam kung paano sila umabot sa ganitong edad. Ang tangi nilang alam, biyaya ng Panginoon ang bawat araw na sila'y nabubuhay. At masayang regalo ang makapiling ang mga kaanak at kaibigan hanggang sa kanilang huling sandali. Malapit sa aking puso ang kwentong ito. Ang aking lola ay umabot hanggang 96 years old bago siya pumanaw. Ang videong ito ay kuha ilang linggo bago siya kinuha ng Panginoon. Kaligayahan ng aking dadaming ang pagsasayaw. At hanggang sa kanyang mga huling sandali, kapiling niya ang mga bagay na pinaka nagpapasaya sa kanya, mga anak, apo, kaibigan, musika at sayaw. Tulad ng mga lola ng Narvacan, hindi rin alam ng aking lola kung ano ang sikreto ng mahabang buhay. Pero kung may isang bagay siyang itinuro sa akin, ito ay dapat nating pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay sa mundo. Maging maligaya at magbigay ligaya sa iba. Magtrabaho ng marangal at magmalasakit sa iyong kapwa. Magpasalamat sa poong lumikha. Dahil ang buhay ay isang magandang biyaya. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.